Garillo. Amen? Amen. Yes, hallelujah. Bago ang aawin na natin siya. Upang magawa na pa ng ating Panginoon. Ibigyan tayo ng pusong dalisay. Yes, hallelujah. Pusong dalisay. Ama namin Diyos, pinakamakapangyarihan sa lahat, mapagmahal at mapagkalinga, patawarin po ninyo kami at linisin na kami mga puso at kaluluwa. Alam po namin, hindi ninyo pinakikinggan ang mga dalangin ng mga makasalanan. Ito po ninyo ang aming mga pagkakapalit. Mahabag po kayo sa amin. Nais po namin inyong pakinggan itong aming pagsamo. Panginoon, kayo po ang sentro ng aming puso. Nagbuburi at nagpapasalamat sa lahat ng inyong ipinagkaloob sa amin sa araw-araw. Ang mga biyaya, mga pagpapala, ang inyong pagmubay na nagdudulot sa amin ng kapayapaan. Salamat po
at di ninyo kami iniiwan at pinababayaan. Pinupuri ko ka namin, amang Diyos na dakila. Ikaw ang bukal ng ligaya, ang buhay at pag-asa. Likapin po ninyo sa inyong karga ng inyong mga anak. Sa bawat pamilya, kalingahin po ninyo sila, lalo na ang mga dumaranasan matinding pagsubok. Iniradalangin po namin ang mga hindi nakadalo sa araw na ito. Si Pastor Rod, sama po siya naroon, pati ang kanyang mga pamilya, pagtubayan po ninyo siya at pagtubayan ang mga Espiritu. Panginoon, sa aming pagtitipon, kami po ito sa puso at papakukuha. Nagsusumako na samahan po ninyo kami sa lahat ng oras. Kahilingan po namin sa inyong presensya at patnubay. Nais po namin laging madama ang inyong dakilang pagmamahal at maranasan namin ang inyong kapangyarihan. Puspusin po ninyo ng Banal na Espiritu ang lahat ng mga narito. Ang mga awit, sunurin po ninyo siya ng kapangyarihan upang maranasan ng bawat isa ang kabutbusan ng aming mga kaluluwa. Sa magdadala ng inyong mga salita, sunurin po ninyo siya ng inyong kaluluwa. Dalangin mo matahid sa bawat puso na nakakarinig ang pinig at tumubog upang mag-alam ang mga pananabik at pagnanasa sa iyong mga salita. Pagtubayan po ninyo kami sa gawain nito sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen! Amen! Ay, naman ang mga iyong papuri abot sa langit, pupuri ka ang bawat bagong sila. Ihawin na kayo ng isang pagmulan, kaya't natatagilid ang lahat ng mga kahalan. Pinapasdan ko ang aking nagawa ng iyong kamay, sa iyong luwan at mga bituin na iyong kailangan. Ano ka? Ang tao upang iyong pahalaman. O ang nananap ng tao upang iyong Bilhan mo siyang matatas sa iyo ng kauti, pinuspos mo siya ng tanan at nakuha natin. Ginawa mo siyang pinuno sa lahat ng iyong nilikha, sa lahat ng mga bagay siya ang iyong pinahan. Mga pagkakatawan, pati ang magpapakis sa lahat ng iyong lumipad at mga isla sa karagatan at lahat ng liham na nasa karagatan. O Yahweh na aming Panginoon sa buong mundo ay tunay kang dakilan. Amen. So, masalamatan namin ang Diyos sa oras na ito na ang ating kayamanan ng ating Panginoon at patuloy natin siyang mabilang. Kaya natin ang ating sasalamat sa Panginoon. Naglapak na natin siya. Thank you.
Sa maling linggo, Panginoon, ang balik ko, Panginoon, ang pagkain namin.
pagpapahayag ng lakasan at kinahan ng Panginoon. Ikaw lang, Panginoon. Tangalan namin mo Diyos, magpapulitag ka. Dahil wala kaming ginawa, meron mo ginawa sa aming mga buhay, kundi ikaw lamang, Diyos. Dahil sa aming pagpapulitag ka, Diyos, ng aming awit, ay patuloy na nakarating sa inyo, Panginoon, ang aming papuri na tumakas sa inyo, Panginoon. Dahil namin kailangan ng aming bagay, yung kabanaran lamang, Panginoon. Hindi natin papurihan ang ating Diyos.
Panginoong Jesus, mahal, minamahal kita. Tunay na Diyos, pag-ibig mo'y kahanap-hanap. Habang may hininga, o sinabing sa sigang sa paglalakad, habang mayroong lakas, tutuloy kita. Panginoon, susunod, pinamahal kita. Tunay na Diyos, sa pag-ibig mo. Sa
nangyari ito sa amin, na aming amin, ang buhay, Panginoon. Ang habang humihinga ang Diyos, patuloy ka namin. Patuloy ka namin dahil kailangan ng Diyos. Salamat kami sa lahat ng iyong ginawa. Salamat kami sa bagong buwan, Panginoon, na darating. Ikaw lang, Panginoon, ang magbibigay sa amin ng pag-asa, magpala, Panginoon, ang bagong pagsama, O Diyos, sa amin. Puli ka namin. Babalik ang lahat, Panginoon, ng pasasalamat, luwalhatian. Maraming salamat po sa iyong kabutihan. Lalo magsama sa kanya, lalo magsabi lang. Amen. Napansin ko, siya natin, ano? Talagang nakita ko yung presensya ng Diyos at napansin ko na talagang ang mga narito ay may magpapatutuo ngayong Diyos. Mga kapatid, tunay nga ang ating Panginoon na binibigyan tayo ng kasiyahan sa ating mga puso. Kaya, dahilan dyan, ipagsulit naman natin. Sabi nga, pag pinagpatutuo natin yun, marami rin na inspired, di ba? Kaya ngayon, sino po ba ang unang magpapatutuo? Ayan. Ayun. Anak. Palapakan natin ng Diyos sa buhay ng ating kapatid. Good morning po sa lahat. Pagpapasalamat ko lang po kay Lord yung nakaraang linggo, wala po kami dito sa church kasi nagkaroon po kami ng seminar na ginala po sa Marikina. So ngayon po, maghapon po kasi yun. And then kinakamanday, nagkasakit ako, kinaglat ako, hindi ako nakapasok. Kaya sabi ko, Lord, pagalingin ko lang ako, sabi ko, ipagpapatuto ko yung nangyari, ipagpapagaling ko sa akin. Kaya Lord, nandito na ako ngayon. Maraming salamat kasi kahit hindi na ako hindi po ako sinugod ako sa kanya. Napakalala ko po yung sarili ko at yun po magaling na po ako. Well, basic po naman, pero okay na po ako. Thank you, Lord. Amen. Puri ng Panginoon. Tunay nga kapag ikaw ay nasa Diyos, kapag hindi ka nakapag-puri sa Kanya, ay masakit sa loob natin. Ang ayaw ng Diyos yung nanganakot tayo. Sabi ko, Ecclesiastes 5, huwag tayo magkasala dahil sa ating mga pasasalita.
Kaya mga kapatid, tunay nga na ang Diyos ay nagpapagaling. At yan na binibigyan niya. Sabi ko nga lagi sa asawa ko, God will make. And to the right. Amen. Hindi away ha? Away. At saka sino po po? Sino po po ang masaya? Ipagpatato ko mo lang, ngayon lang naranasan ko. Napakaputi pala na, napakasarap pala sa puso na nakatulog ka sa tao. Habang natayo ako dyan, merong doon, akala ko magpubukas ng pinto. Kaya ako pinuntahan ko. Kailangan daw niya yung sa oras na yan, hindi siya pinapapasok dahil wala siya yan. Yung nilagay dito na ano yan, safety raw. Sabi ko naman, kung hindi ko ito pagbigyan, masisira ang araw nito. Kawawa naman. Alam mo ninyo mga kapatid, ang pinapasalamat ko, pinuntahan ko at di ba doon, nagpasalamat sa rin abot-abot. Hanggang sa dito ako, dumaan pa, pasalamat pa rin. Sana po, lagi natin isa puso ang pagtulong sa kapwa. Kung dapat natulungan. Kahapon po, may pinuntahan kami, kaya hindi kami naka-attend ng Bible study, ng may prayer meeting natin. Kasi pumunta kami sa isang paghahandog at birthday ng 1-year-old baby. Eh ngayon, nagkuhan kami na doon, ayaw mong magpakilala ng pastor, pero napilitan na rin. Alam po rin yung mga taga-Every Nation, tuwan-tuwa sa akin. At saka, umalis na ako, dahil nasa pumunta ko, ni-entertain ko yung mga tao. Pagkaman, katuloy ko at saka kung karoon ng mga denominasyon, napakasarap pala ng pagkakaisa. Nagkakamayan sila, sabi ko nga para sila ito. Doon sila sa loob mo sa lupituan. Hanggang sa, tinawag ako, sabi niya may pastor dito eh. Kaya natin nakawagan ko dito sa unahan para pumunaan tayo sa panalangin. Para sabi ko nga, may mga bagay na hindi mo expected. Kaya dapat i-expect mo na unexpected. Napakaganda po ng pangyayari dahil may respeto. Nang magkilala nila ako, maraming tao. Napakarami noon. Mga mahigit 50 no? Sa loob ng punong-punong yung buwan yung nasa makbuk dyan sa taas. At doon mo makikita kung anak ka talaga ng Diyos. Ikilig siya, gumagawa silang paraan para ma-expose ka rin. Hindi naman sa pagyayabang talaga yun, kundi alam mo ninyo kung ano. Para sila man ay magkaroon ng interest sa Diyos. Maraming salamat po, Panginoon. At kayo sino pa? Hindi ka magpapatuloy. Sige, halin. Kaya pa natin ang Diyos. Good morning po sa lahat. Gusto ko lang pong magpasalamat po sa araw-araw, sa kaligtasan, sa buhay po, especially po na binigay sa atin ng Panginoon. Marami po natin pagkaingatan at iwasan lagi yung makagawa tayo ng kasalanan kasi buhay na binigay ito para hindi natin sirain na dapat gamitin natin sa Kanya sa purihin at pagsambahin natin siya sa araw-araw. Kaya ko din po magpasalamat tayo po na sa kagustuhan po ng mama ko na lagi umuwi ng Mindanao, nawiwili po. Wala po talaga kami financial na pang-ticket po sa Kanya, pero dahil sa kagustuhan niya, God will provide palagi. Back and forth po, ngayon po provide po sa ticket niya. And nagpapasalamat din po ako sa, ayun po, sa kapaligtasan ko. Kaya dahil may kasama po sa bahay po sa papa ko, yung kapatid ko po, syempre mentally po, nakakalanggilan ko po wala yung mama ko kasi mama ko po yung nakikita sa bahay. Tinakol ko po, ngayon hindi na po makontak kasi nauwi po sa mga kapatid niya. Sabi na huwag ka muna tawag ng tawag kasi nag-enjoy siya kasi na may kasal. Sabi niya 5 days na siya dito tapos tatawagan pa siya. Sabi ko, papalambing lang. Yun lang po. Pagpasalamat ako sa Panginoon sa blessing sa araw-araw and sa kaligtasan ko sa araw-araw na po. Amen. Napakaganda, no? Diba? Oh, sige. Pagkatapos.
Ang nga sinabi ko na nga diyan, ang Biblia, napakaganda po. Sabi dito sa nabanggit na natin na huwag natin sisirain ang ating buhay. Nakalagay po yan dito. So, sabi dito, hindi ba ninyo alam, sabi sa 6:15, hindi ba ninyo alam ang inyong mga katawan ay mga bahagi ng katawan ay kay Kristo? O po ano, nakalagay dito, yung tinatawag na hindi huwag natin sisirain ang ating po na katawan. Amen. At tatawagan ko rin po ang ating pong magandang lalaki. Hallelujah. Palapakan natin. Magandang po na po sa atin natin sa ating Panginoon. Ako po ay magpapasalamat po sa araw-araw na pagdagal sa akin ng Lord and sa everyday na pagdagal niya sa akin papuntang school at pabalik. Kasi this week talaga halos nasa school ako kasi na-promote na ako as an officer doon sa school. Thank you, Lord. And ngayon is nagpapasalamat ako sa Panginoon sa kalakasan na binibigay niya sa akin, which is ayun, nakakapagod man pero tuloy pa rin kasi minsan talaga nakakaramdam ako ng boredom minsan yung mga mabibigat na sitwasyon is ewan ko kung minsan is di ko kaya i-handle pero with the guidance of the Holy Spirit talaga ay nakakayanan ko and thankful din ako sa Panginoon sa tawag dito yung surprise sa akin yung Lord na yung sa grades ko is okay po siya, which is kahit may isa man na hindi ko kaaya-aya sa mata ko is napag-iusapan ko ba siya doon sa school na kung bakit ganito yung binigay sa akin, which is pinagpapasalamat ko pa rin sa Panginoon kasi pasado and nung kinausap ko yung school is ayun, babaguhin nila kasi hindi naman talaga yung deserve ng effort ko doon sa grades na yun. And thankful ako sa Panginoon kasi binigyan niya ako ng wisdom and knowledge para para maharap ko yung mga challenges sa buhay ko na alam kong gagawin ko ito kasama ko ang Panginoon. And ayun, thankful din ako sa yun, sa buong weekend, sa another week na naman darating kasi may mga enrollees na naman na mga late na naman mag-enroll. So, ayun, nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi siya lang yung kasama ko pamunta at pabalik dito. So, ayun, naghihingi rin ako ulit ng guide sa Lord this week kasi may 3 araw na naman na may duty na naman doon sa pagpatay. Which is, ayun, isa pa pala yung yung tawag dito, yung sa pagpunta ko sa school pag sa Sunday, napakiusapan ko na yung school na pwede po ba na pagkatapos ng service na lang ako pumunta. Which is, noong una talaga, hindi sila pumayag kasi kailangan talaga ng ng tawag dito, ng officer doon. So ngayon, pumayag na sila, ewan kung bakit pumayag na sabi ko, 1 na ako pupunta pagkatapos ng service kasi siya, ewan ko, mabigat sa sarili ba na ayun, aalis ka ng magsiservice na sa aalis ka. Tapos, ayun, thankful ako sa Panginoon kasi natimbang ko na yung time management ko sa part na yun na nahihirapan ako. And ayun, dun sa wisdom na binigay sa akin ng Lord. And ayun, nagpapasalamat ako sa Panginoon sa buhay, sa araw-araw, and sa mga kasama ko din dito. Nagpapasalamat ako sa buhay ng Panginoon sa kanila dahil nandiyan sila para mag-guide sa akin and itama ako sa mga pagkakamali na nagagawa ko. So yun, thankful sa Panginoon sa kanyang nakakasama. Amen. Amen. Pasalamat. Hindi mo pinasalamatan si daddy mo at si mami mo. Dapat talaga alam po ninyo, kahapon, experience ko yan na dapat kahit na sabihin natin na masama ang ating magulang, dapat pasalamatan pa rin natin. Bakit? Siya ay ginamit ng Panginoon. Dapat sila pasalamatan. Nakakatuwa po dahil sa lahat tayo ay inuuna natin ang Diyos pero huwag natin kalimutan ang isa pang importante ang ating mga magulang. Katulad kung narinig natin kanina na nandun sa Mindanao yung kanyang nanay at tiyak yun, nag-i-enjoy yun pero hindi rin maalis na puso noon ang kanyang mga anak. Nag-aalala po yun.
dahil nakikita ko po na very supportive ang mga kapatid. Kaya gusto ko umiyak pero okay lang. At ay natayo po, at ay natayo po salamat sa Diyos. O Ama namin Diyos na makapangyarihan, maraming salamat po sa mga bagay na narinig namin upang kami man po ay magkaroon ng inspirasyon sa aming buhay. Tunay ka, Panginoon, na kami lahat na yung mga anak ay nilagyan ko pati sa puso namin ang tunay na pagmamahal. Panginoon, wala na kaming masabi kundi salamat. Maraming salamat po. At kami man po ay nakarinig ng mga mahalagang bagay na hindi pa namin naranasan. Panginoon, Senyor, ito ang mga patutuwat na langit sa pangalan ng Ama at Anak at ang Espiritu Santo. Amen and Amen. Hallelujah. Tayo pong lahat ay nasa kalagitnaan ng ating gawain. At nais kong sa mga oras na ito ay tanongin kayo, handa na po ba kayo? Handa po ba kayong makinig ng napakahalagang salita ng Diyos? Isang malakas na amen. Yes, hallelujah! Napakasarap po pakinggan ang isa pong bagay na ating pong nararamdaman sa ating puso, lalo na po sa presensya ng Diyos. At ngayon, tinatawagan ko na po ang magdadala ng mensahe ng Panginoon sa katauhan po ng ating kapatid na si Brother Nick. Hallelujah. Purihin natin ang Panginoon. Kasalamuhan natin ng masama ng palagpagan ng Diyos. Una, ang ating po mga kapatid. Yes, hallelujah. Salamat sa Diyos. Amen and amen. Maraming salamat una-una sa Diyos at maraming salamat sa ating lahat mga kapatid at muli na po sa umagang ito sa biyaya ng Diyos na tayo ay nandito na naman muli na gumising sa umaga, may lakas at nandito na naman po tayo upang wala pa tayong ibang gagawin sa umagang ito kundi maitaas ang ating Panginoong Diyos sa ating sa umagang ito, muli po, talakayin po natin last na tinalakay natin mga nakalipas na preaching po ay ang pag-worry mga kapatid. So last time na tinalakay natin ay yung pag-worry, yung pag-aalala mga kapatid. So konting balikan lang po natin, kung tayo po ay isang Kristiyano ay hindi po dapat tayo nag-worry. Sabi nga, balikan lang po natin dahil sabi sa kasulatan ay sabi ng ating Diyos, tingnan mo yung mga ibon na hindi nagtatanim, hindi nag-overtime, hindi nagtatrabaho, pero sila'y pinapakain ng Diyos. Ano pa kaya tayo? Tayo na mas importante sa Diyos na hindi na kayang bigyan ng pangangailangan ng mga kapatid. So yun po yung ating tinalakay last preaching. At ngayon po sa biyaya ng Diyos, tinalakay naman po natin kung meron pong dapat huwag mag-worry. Kasi po, ang sabi po sa kasulatan, meron po tayong kalaban. Sabi nga, may totoo tayong kalaban dito sa mundo. So ito yung pag-uusapan natin. Yung kalaban ng Kristiyano. Sino pa yung malaban ng Kristiyano, pag naiisip natin? Minsan, iisipin mo, tapik bahay mo ba? Kalaban mo ba yung may utang sa'yo? Ayun yung mga maraming tanong, Kalaban mo ba yung klase mong nanupuri sa'yo? So yun, marami tayong naiisip pagdating sa kalaban. So pag yun po ang naisip natin, ang sabi po sa Biblia, mga kapatid, tayo po ay hindi nakikipaglaban sa laman ng mga kapatid. Tayo po ay nakikipaglaban sa masasamang espiritong namumuno sa mundong ito, Kaya bago natin talakayin po ito mga kapatid, tayo po tumayo mga kapatid at basahin po natin ang talata na ating bibigyan sa oras nito. Buksan po natin ang Colossus chapter 2 verse 15. Colossus chapter 2 verse 15. Sabi dito,
Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, nilupig niya ang mga pinuno at kapangyarihan ng sanlibutan. Ang mga ito'y parang mga bihag na kanyang ipinarada sa madla bilang katunayan ng kanyang pagtatagumpay. Ang pagtatagumpay po ng ating Panginoong Hesus nung siya po ay pinako sa krus, namatay at muling nabuhay. Tayo po ay manalangin ang banal na makapangyarihan sa lahat. Panginoon, maraming salamat sa iyong kamatayan. Maraming salamat na sa pagkabuhay mo, Panginoon, nalupig, Panginoon, ang kaaway. Maraming salamat sa iyong pagkabuhay. Kami ay nagkaroon na panibagong buhay, Panginoon. Tinanggap po kami, Panginoon. Kami naglinis, Panginoon. Sa iyong dugo, Panginoon, kayo hindi po ay pinatawad. Sa iyong dugo, kami ay naglinis, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa umagang ito. Dalangin namin ang iyong banal na Espiritu ang magmuna sa bawat isa, Panginoon, sa lugar na ito. At kayo po ang aming malikaas, Panginoon. Wala po kami ibang gagawin, kundi kami ay sasamba sa inyo sa Espiritu at katotohanan. Sa iyo po ang papuri para salamat sa pangalan ng anak si Kristo Jesus. Amen. Kaya na tayong umupo. At muli po, sabi sa Colosas, sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, nilupig niya ang mga pinuno at kapangyarihan ng sanlibutan. Ang mga ito'y parang mga bihag na kanyang ipinarada sa madla bilang katunayan ng kanyang pagtatagumpay. Buksan po natin ang ating aklat sa 1 chapter 12 verse 31. So, babasahin po natin dito yung mga talata ng pagtatagumpay ng ating Panginoon at kung bakit nag-i-exist yung kalaban dito sa mundo, mga kapatid. 1 chapter 12 verse 31. 1 chapter 12 verse 31. Panahon na upang hatulan ang mundong ito, panahon na rin upang hatulan ang pinuno ng mundong ito. Sino ba yung pinuno ng mundong ito? Walang iba kundi Satanas, ang Panginoon ng mundong ito, mga kapatid. Siya po ang naghahari sa ngayon, no? Sa Pahayag, chapter 12, verse 9, sabi dito, itinapon ang napakalaking dragon, ang matandang ahas na tinatawag na Diablo at Satanas, na mandaraya sa buong sanlibutan. Itinapon siya sa lupa kasama ang lahat ng kanyang mga hampon. Verse 10, at narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa langit na nagsasabi, dumating na ang pagliligtas ng Diyos. Ipinamalas na niya ang kanyang lakas bilang hari. Pinamalas din ni Kristo ang kanyang kapangyarihan sapagkat itinapon na mula sa langit ang nagpaparatang sa mga kapatid natin araw at gabi sa harapan ng Diyos. 11, sabi dito, matagumpay na ang mga ito'y laban sa Diablo sa pamamagitan ng dugo ng kordero at sa pamamagitan ng kanilang pagpapatotoo sa salita ng Diyos. At buong puso nilang inilagay ang kanilang buhay sa hangganan ng kamatayan, no? So, ganun po ang pagtatagumpay ng ating Panginoong Hesus, mga kapatid, no? Kung iisipin natin kung bakit tayo nandito, kung bakit may gospel, no? Kung bakit may gospel, ano po ba yung gospel, no? Si Kristo ay pinako sa krus, namatay, at muling nabuhay. Yan po yung pinakahawakan natin kung bakit nagkaroon ng kaligtasan at tayo'y nilinis mula sa kanyang dugo. Unang Korinto, chapter 15, verse 25, sapagkat si Kristo dapat maghari hanggang sa malupig niya at lubusang napasuko ang kanyang mga kaaway. 26, kahuli-hulihang kaaway ng nalulupig ay ang kamatayan. So yun po yung nilupig ng ating Panginoon, no? Hindi lang po ang ating kasamaan, ang Satanas, ang Diablo, kundi pati ang kamatayan. Si Satanas ay nalupig na ni Kristo. Pero sabi dito, kung nalupig na
Satanas, nalupig na ang diablo. So maraming nagtatanong mga kapatid, bakit may mga pagsubok pa, no? Sabi dito, nalupig na, napagtagumpayan na ng ating Panginoong Hesus, si Satanas, ang mga diablo, maging ang mga gawa nito. Bakit meron pa rin natutukso? No, nagtataka tayo, meron pa rin. Bakit may nagkakasala pa din? No? So yun yung mga tanong natin, no? Minsan mapapaisip tayo, namatay na, tagumpay ng ating Panginoon, pero bakit gano'n? Kung minsan, sabi nga, yung ayaw natin masamang gawin, yun tayo yung nagagawa natin. Yung gusto natin mabuting gawin, ayaw natin gawin kung minsan. No? So, meron pong hadlang, no? Meron pong digmaan na nangyayari dito sa mundo. Bakit? Kasi po nandito pa tayo sa mundo. May digmaan po. Ang digmaan, hindi literal na digmaan, kundi, sabi dito, spiritual warfare. Yan po yung pinaka number 1 na digmaan na hinaharap ng bawat tao. Kung meron pong digmaan, bansa sa bansa, involved po dito ang gawa ng kaaway mga kapatid, no? Huwag tayo magtaka. Sabi dito sa Efeso, bilang pagwakas, sabi, bilang Efeso chapter 6 verse 10, bilang pagwakas, pagkatibay, magpakatibay kayo sa kalakasang galing sa Panginoon at sa kanyang dakilang kapangyarihan. Dahil may digmaan, kukuha tayo ng lakas mga kapatid. Hindi tayo kukuha ng lakas sa lakas ng sarili nating ating, no? Saan ba manggagaling yung lakas? Magpalakas tayo sa Diyos. No, mga kapatid, Diyos ang bibigyan natin o hihingian natin ng kalakasan, no? Maging handa tayo. Huwag tayong aaliw-aliw, mga kapatid. Dapat lagi tayong handa, sabi dito. Magpalakas tayo, no? Hindi nagmumula sa tao ang kalakasan na ating kailangan, kundi ito ay nagmumula dapat sa Diyos. Magpalakas kayo sa kapangyarihan ng Diyos, no, mga kapatid. Bakit? Dahil ang kaaway natin, mga kapatid, sa ganang sarili natin, hindi natin kayang labanan, mga kapatid. No? Ang Satanas ay nalalang na may kapangyarihan. May malakas po siya, mga kapatid. May wisdom ang Satanas. Ang diablo. Kung alam natin ang salita ng Diyos, alam din niya. So ganun po kalupit ang ating kalaban. Kaya sabi, magpalakas kayo sa Diyos. Kumuha kayo ng kalakasan at karunungan sa Diyos. No? Sabi, natin sa Efeso chapter 6 verse 11. Efeso chapter 6 verse 11. Isuot ninyo ang buong kasuotang pangdaigdig na kaloob ng Diyos upang mapaglabanan ninyo ang mga pakana ng diablo. Magpalakas. No? Rason, bakit tayo magpalakas? Dahil malakas ang ating kaaway. Malakas ang hatak ng sanlibutan. Malakas ang hatak ng kasalanan, mga kapatid. Bakit? Dahil sabi, dati rin tayong anak ni Satanas. Nung hindi pa tayo mananampalataya, dahil tayo magagawa ng kasalanan, dati tayo liko, nabubuhay sa dilim. Dati din tayong masama, mga kapatid. Kaya nga sabi sa Biblia, walang mabuti, walang matuwid, wala kahit isa. Walang papantay sa quality, no? Sa quality ng Diyos, bagsak tayo, mga kapatid, dahil sa kasalanang idinulot ni Satanas. Bakit laging involved sa Satanas, no? Pag sinabi natin kasalanan, laging involved sa Satanas. No? Kasi dahil sa pasimula pa sa Genesis, no? Sino ba yung daya kay Eva? No? Satanas. Siya, walang kabuhiang na nagdudulot sa kanya at walang katotohanan magmumula sa kanya dahil ang kalikasan niya ay kasinungalingan. Kaya nga sabi, si Jesus lang ang pwedeng tawagin ang daan, ang katotohanan at buhay. Dahil si Jesus lamang ang tanging hindi nagkasala. No, mga kapatid? Magpalakas kayo. Sabi sa Efeso chapter 2 verse 2, sinunod ninyo noon ang kasamaan, ang masamang takbo ng mundong ito. At napailalim kayo
sa pinuno ng mga makapangyarihan sa himpapawid, ang Espiritong naghahari sa mga taong ayaw magpasakop sa Diyos. No? Meron po talaga taong ayaw magpasakop sa Diyos hanggang ngayon. Pero sa awa ng Diyos, dati yun po ang kalagayan ng bawat isa sa atin. Dahil sa biyaya ng Diyos, dahil sa kamatayan na tinanggap natin ng ating Panginoon, nagkaroon po tayo ng karapatan maging anak. No? Nasa ilalim ng kapangyarihan ni Satanas ang nakararami, maging ang mundo ito, mga kapatid. Alipin ni Satanas noon dahil sa kasalanan. Subalit, tayong tinubos ni Jesus, sabi, kaya kalaban tayo ni Satanas dahil sa pagtubos ng ating Panginoong Jesus sa atin. Nung tayo po'y tinubos, no? Tayo'y naging Kristiyano. No? Kung natatandaan po ninyo mga kapatid, ibig si Jesus nung nandito pa sa lupa, siya po ay tinukso. Siya po ay kung ano-anong pangako ang binigay. Pero din po tayo mga kapatid. Sabi ng ating Panginoon, hindi dakila ang alipin sa kanyang Panginoon. Kung tayo po, kung siya po ay tinukso, sinilaw sa kayamanan, tayo rin po mga kapatid, darating at darating sa buhay natin, no? Na tayo tutuksoy ng Diyos. Tayo sisilawin sa pera. Paano ba ang pagsilaw sa pera mga kapatid? No? Kung minsan, mas pinapapriority natin yung pagkakakitaan natin kung meron naman tayo pagkakataon para sumamba sa Diyos. So, isa po yan sa mga pagsisilaw ng mundo sa mga Kristiyano mga kapatid. So kaya kalaban tayo dahil hindi pwedeng magsama ang liwanag at dilim. Kung tayo tinanggap natin ang ating Panginoong Hesus bilang tagapagligtas, hindi rin po pwedeng isama natin ang diablo sa buhay natin. Maging ang pamumuhay, no, taliko sa batas ng kasulatan mga kapatid. No? Inaatake tayo sa Satanas. Oh, maraming pag-atake, sakit, no? Karamdaman. No? Kung even babasahin natin yung mga nabuhay ng mga Kristiyano noong unang panahon, no? Sila Job, sila Daniel, sino ba? Napakamasalimuot ang buhay na ibinigay sa kanila, no? Especially kay Job, no? Kasi Satanas mismo nagbigay sa kanilang sakit, karamdaman. No? Nagpaalam pa Satanas, no? Sabi ni Satanas sa Diyos, no? Kaya lang naman sumusunod sa si Job dahil pinagpapaalam mo siya. Kaya sumusunod sa si Job kasi alam niya lahat ng pangangailangan niya tinutugunan mo. So ano sabi? Sige, kunin mo. Nagkasundo sila. So nawala lahat kay Job. Lahat nawala ang kanyang kayamanan, pamilya, maging kanyang kalusugan ay nawala mga kapatid. So yun po yung pamamaraan ng diablo sa buhay ng bawat sumasampalataya sa atin. Pero ang sabi ng Diyos ay ang sabi ni Job, no? Dahil ang sabi ng kanyang asawa, sumpain mo na ang iyong Panginoong Diyos upang mamatay ka na para matapos na ang paghihirap mo. No? Yun ang paghihirap ni Job. Nawalan siya ng anak, nawalan siya ng kayamanan, nasira ang kanyang kalusugan, at nagkaroon siya ng matinding sakit. So kung iisipin natin, no, yung bawat nandito ngayon, siguro wala pa sa 1/4 yung kalagayan ni Job that time sa kalagayan natin ngayon, mga kapatid. Kaya sikapin po natin, no, kung si Job napagtagumpayan na mga bagay na yun, tayo rin. Huwag tayong susuko mga kapatid. Kaya ang sabi ni Job, sa pagpapala mo lang ba susundin ang ating Panginoong Diyos? Sa blessing lang ba dapat natin sundin? Sumunod sa Diyos? Hindi. Sabi ng ating butihing si Job, pumunta ako sa mundong itong hubad, babalik ako sa Diyos. Ang hubad, yun po sabi ni Job.
No? Wala naman tayong dala sa mundo, no? Mga kapatid, na kung tayo pinanganak, wala naman batang pinanganak na may diaper na, no? Talagang hubad. Sabi, kung tayo hubad, may pinanganak dito sa mundo, kahit gaano tayo kayaman, kahit anong impluensya meron tayo, kahit gaano tayo kataas, tungkulin, no? May katungkulan tayo sa trabaho, impluensya, babalik at babalik tayo sa Diyos ng hubad. So, anong ibig sabihin niyo? No? Habang tayo'y nabubuhay, huwag tayong magpasilaw sa gawa ng kaaway. Habang tayo'y nabubuhay, huwag tayong magpasilaw, no, sa laki ng problema natin. Problema natin sa anak, no? Problema natin sa trabaho. Problema natin sa kalusugan natin. No. Tuloy-tuloy tayo, mga kapatid. Yun ang ginawa ni Job. Nung tuloy-tuloy si Job, anong ginawa ng Diyos? Yung nawalang kayamanan niya, naging triple. Yung anak na namatay, pinalitan ng Diyos na mas magandang lahi. At higit sa lahat, gumaling si Job. Sa kabila ng kanyang matinding pasakit na ginawa ng kaaway, nagpatuloy po, mga kapatid. Yung pagpapatuloy. Ang sabi nga, ang manatili, ang magpatuloy hanggang wakas ay siyang maliligtas. Kaya po sikapin natin, no? Na kung si Job, nagawa niya ang mga bagay na yan, kayang-kaya rin natin yan. Hindi dahil sa malakas tayo, kundi dahil may biyaya. So yan po yung lagi natin tatandaan. At hindi tayo dapat manangan sa sarili nating lakas. Gaya na napag-usapan natin, ang tao'y lumilipas, ang tao'y malakas, ang tao'y lumalakas, ang tao'y patuloy na lumalakas. Pero habang tumatagal, ang tao'y humihina, pahina, ng pahina, at pahina. Pero sa biyaya ng Diyos, mapagtatagumpayan natin lahat ng mga bagay na ating hinaharap sa mundong ito. Amen? At muli, sabi dito, gamitin ang kagamitang pandigma. No? Meron pong kagamitang pandigma ang Diyos na dapat natin gawin. No? Wala po tayong pwedeng gawin na kagamitang pandigma na sariling gawa natin. Kaya ang sabi natin, kukuha tayo ng lakas, hindi dahil sa malakas tayo. Kukuha tayo ng lakas sa Diyos, mga kapatid. Kaya, sabi ng Diyos, gamitin natin ang, sabi, kasuotang pandigma. Basahin po natin ang Efeso, chapter 6, verse 13. Patuloy po. Diba? Nakita na po ba? Efeso chapter 6, verse 13. Sabi dito, Efeso chapter 6, verse 13. Kaya gamitin ninyo ang kasuotang pandigma na mula sa Diyos. Sa gayoy, makakatagal kayo sa pakikipaglaban pagdating ng araw na sumalakay ang masama upang pagkatapos ng labanan ay matatag pa rin kayong nakatayo. No? So yun po yung gusto ng ating Panginoon. Ang kasuotang pandigma. Kaya maging handa kayo. Ibigpis, verse 14. Kaya maging handa kayo, ibigpis ninyo. Ibigpis sa inyong baywang ang sinturon ng katotohanan at isuot sa dibdib ang baluti ng katwiran. 15. Isuot ninyo ang sapatos ng pag-ibig handa sa pangangaral ng kanyang balita at kapayapaan. 16. Lagi ninyong gawing panangga ang pananampalataya na siyang papatay sa lahat ng nagliliyab na palaso ng diablo. No? Yung nagliliyab po, yan po yung gawa
ng diablo upang tayo'y makaligtas po dyan mga kapatid. Sabi, 17, isuot ninyo ang helmet ng kaligtasan at gamitin ang tabak ng Espiritu na walang iba kundi ang salita ng Diyos. No? Sa dami-dami natin binasa, saan bumagsak? Sa salita ng Diyos, mga kapatid. No? Kahit gaano security guard ang i-hire mo, no, para magbantay sa bahay mo. Kahit gaano kalaking, kahit napakaraming motivation na anong ibigay, no? Ang kausapin mo, hindi yun tatatag, no? Hindi yun matatag. Sabi, ang salita ng Diyos. Balikan po natin si Pedro, no, mga kapatid. Nung sinabi ni Jesus kay Pedro, dapat mangyari ang anak ng tao ay pahirapan at mamatay. No? Sinabi niya kay Pedro. Anong sagot ni Pedro? Panginoon, dapat hindi mangyari sa iyo yan. No? Kung iisipin natin, no, naawa siya kay Jesus, dapat hindi mangyari yan sa inyo, Panginoon. Pero anong sabi ni Jesus? Lumayo ka, Satanas. No? Dahil ang kalooban mo hindi kalooban ng Diyos. Sinabi ba ni Jesus, lumayo ka, Pedro? Hindi. Pero si Pedro ang nagsalita. Pero ang kalooban ng sinabi ni Pedro ay kalooban ni Satanas. Bakit? Bakit ayaw ni Satanas na pahirapan at mamatay si Kristo? Dahil sa kanyang kamatayan, doon siya matatalo. Dahil sa kanyang kamatayan, doon may kaligtasan ng Kristiyano. Dahil sa kanyang kamatayan, meron tayong nakaabang na putong sa langit, mga kapatid. Meron tayong hinaharap na tagumpay sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, mga kapatid. Kaya ayaw ni Satanas, no? Even si Pedro na yun, kung iisipin, mga kapatid. Malapit kay Jesus. Ginamit pa ni Satanas. Panginoon, huwag na huwag mangyari sa inyo yan. Lumayas ka, Satanas. Hindi sinabi ng Diyos, ng ating Panginoon, lumayas ka, Pedro. Kundi, lumayas ka, Satanas. Dahil ang kalooban mo'y hindi kalooban ng Diyos. No? So, sabi, mag-ingat tayo, mga kapatid. No? Sa lahat ng pagtukso. Kung si Jesus bago nangaral, no? Si Jesus bago nangaral, kung iisipin natin, nag-ayuno siya sa bundok, 40 days. Tagal. Sa gutom niya, si Satanas dumating, gawin yung pinapay ang batong ito. No? Gumanti pa si Jesus, nagpadala pa si Jesus ng apoy, nagpadala pa si Jesus ng anghel upang saktan, no? Upang gantihan Satanas. Hindi. Sabi ni Satanas, kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mong bato, ay gawin mong pinapay ang batong ito. Gutom na si Jesus, mga kapatid. Oh? Makapangyarihan ang ating Panginoong Jesus. Pero ang sabi niya, hindi lang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Anong ginamit niya? No? Salita ng Diyos. Hindi siya nagpaapoy. Hindi siya kumuha ng anghel sa langit upang ikakampi siya, mga kapatid. So yun po yung gusto natin iparating sa oras na ito, mga kapatid. Sikapin natin na basahin natin sa pamamagitan ng pagbabasa na isusuot natin yung helmet. Sa pamamagitan ng pagbabasa na isusuot natin yung sandalyas. Sa pamamagitan ng pagbabasa, nagkakaroon tayo ng espada. Sa pamamagitan ng pagbabasa, meron tayong armor of God, which is ang salita ng Diyos, mga kapatid. Huwag po tayong mag-alala. No? Sa Biblia, marami tayong mababasa na lahat ng pagpapala. Pero kung babasahin natin ang salitang
Huwag kang mag-alala, sabi sa Biblia. Napakaraming versikulo sa Biblia na mababasa natin na hindi kita iiwan. No? Yan ang sinabi ng ating Diyos. Kahit kailan, kung ikaw ay mananatili sa akin, kung ikaw ay susunod sa akin, anuman ang mangyari, ang salitang hindi kita iiwan, napakaraming versikulo po sa Biblia, mga kapatid. No? Yan po ang pinakamaraming naisulat, no? Na huwag tayo dapat mag-alala dahil sa kabutihan ng Diyos kung bakit tayo nakatayo, no? Sa kabila ng mga pagsubok, bakit tayo nakatayo sa atin? Dahil may biyaya ang Diyos. Bakit tayo nagpapatuloy? Dahil may biyaya ang Diyos. Bakit tayo nagtitiis? Dahil may biyaya ang Diyos, mga kapatid. Hindi sagalang sa atin. So balik po tayo, mga kapatid. Ang salita ng Diyos ang dapat nating sanggalang sa gawa ng kaaway. No? Mag-ingat, isikapin natin. No? Kung tayo'y nagbabasa, marami tayong alam sa Biblia. Okay po yan. Pero sikapin natin, ilalagaan natin yung ating puso't isipan na huwag mapuliyot ng kasalanan o huwag makapasok ang dyablo sa ating puso't isipan, mga kapatid. Dahil ano sabi ng ating kasulatan, sa maruming puso, nagmumula ang kasalanan. Sa maruming puso, nagsisimula ang pagnanakaw. Sa maruming puso, nagsisimula ang pagsamba sa Diyos-Diyosan. Sa maruming puso, nagmumula ang pangangalunya. Sa maruming puso, nagsisimula ang pagtalikod sa Diyos. Kaya po ingatan po natin ang ating pusong isipan na huwag masila ng ating kaaway. Labanan ninyo siya. Sabi dito. Labanan natin ang may akda ng kasinungalingan. Bakit pa pumunta rin yung Satanas? Bakit ba ano ba yung purpose sa Satanas dito sa mundo? Walang kabutihang maidudulot, no? Dahil ang purpose niya, mangwasak at pumatay at manira. So yun po ang purpose. Pero naparito ang Diyos upang bigyan tayo ng buhay na ganap at kasiya-siya. So yan po ang dapat nating ipagpasalamat, no? Sa kamatayan ni Kristo at sa biyaya ng Diyos. No? Sabi dito, walang katotohanan sa Kanya. No? Si Jesus, ang sabi dito, Jesus is the way, the truth, and the life. Never siyang nagsinungaling. At si Eva at Adan, no? Si Eva at Adan ang ebidensya na ang Satanas at ang Diablo ay sa kanyang kalikasan siya ay sinungaling, no, mga kapatid, no? Kung may pagulong-gulong sa puso't isipan ninyo, minsan pumapasok sa puso't isipan natin self-pity. Kawawa naman ako, no? Bakit ako ganito? Bakit ako ganito? Bakit ako ganon, no? Yan po ay gawa ng kaaway, mga kapatid. Huwag tayo mag-self-pity. Kung tayo mag-self-pity, labanan natin. No? Salamat sa Diyos, no? Panginoon, maraming salamat. No? Sa kabila ng aking kawalan. Alam mo, sa kabila ng aking pagsubok, sabihin niyo ito sa sarili niyo, isubok niyo sa Diyos. No? Hindi mo ibibigay ang problemang ito nang hindi namin kaya. Yan po ang dapat natin bigkasin. Ibibisa tayo ng self-pity, mga kapatid. Huwag nating kaawaan ang sarili natin. Ang isang Kristiyano, hindi kinakaawaan ang sarili. Ang isang Kristiyano, namumuhay na may matatag na pananampalataya, na may matatag na tiwala sa Diyos, ng mga kapatid. Basahin po natin ang 1 Peter chapter 5 verse 7. Unang Pedro chapter 5 verse 7. Ipagkatiwala niyo sa Kanya ang inyong mga alalahanin sa buhay, sapagkat siya ay nagmamalasakit sa inyo. Chapter 8
Maging handa kayo at magbantay. Oy, chapter 8, no? Bigyan natin yung emphasis, no? Verse 8. Unang Pedro, chapter 5, verse 8. Maging handa kayo at magbantay. Ang diablo, ang kaaway ninyo ay parang liyong umuungol at aali-aligid sa harapan. Aali-aligid na naghahanap ng malalapa. So yun po. Kaya nga po ang sabi, huwag nating kalilimutan yung pagtitipon. Bakit? Kasi sa pagtitipon natin, lumalakas tayo. Bakit? Dahil ang diablo, laging nakaabang mga kapatid upang tayo'y masila. Sabi, para siyang leon na naghahanap ng makakain. Para siyang leon na naghahanap ng masisila. Spiritually, mga kapatid. Dahil wala nang kaligtasan sa Satanas, ano na lang ang trabaho sa Satanas? No? Mandamay. No? Nasa sa atin po yun kung sasama po tayo, mga kapatid. Kaya mag-ingat tayo. Bakit? Although napagtagumpayan na ng ating Panginoong Hesus sa sanglibutan, nandito pa rin po tayo sa sanglibutan. No? Nandito pa tayo. Ang nagbumuno dito ay mga masasamang espiritu. Nasa lugar pa tayo ng digmaan. Galit si Satanas kay Kristo, kaya tayong mga Kristiyano, galit na galit din siya sa atin, mga kapatid. Kaya ang sabi, chapter 9, labanan ninyo siya at magpakatatag kayo sa inyong pananampalataya sa Diyos. Tulad ng alam ninyo, hindi lamang kayo ang nagtitiis ng mga kahirapan, kundi gayon din ang inyong mga kapatid sa buong daigdig. So yun po, may pagtitiis, no? Hindi lang tayo, hindi lang sa Pilipinas. Sabi dito, buong daigdig. Ano po ba yung makikita natin, no? Ang daming Kristiyano na nagtuturo. Bigyan natin ng mga bansa na talagang ang Biblia ay pinagbabawal, no? Ang paghayag ng salita ay pinagbabawal. Africa, North Korea, China, Middle East. So meron po mga ganong mga bansa. Pero bakit patuloy at patuloy na merong mga Kristiyano na naghahayag ng salita, no? Dahil naniniwala sila na sa kabila na ang buhay nila ay nakataya, hindi sila pababayaan ng Diyos, mga kapatid. Sa kabila na ang buhay nila ay pwedeng mawala, hindi sila natatakot. Bakit? Dahil ang sabi, sa pagpapatuloy ninyo, sa paghahayag, sa pagpapatuloy ninyo, na maging Kristiyano ang sanlibutang ito, ang mga tao sa sanlibutang ito, meron kayong access o biyaya o putong sa langit. So yun po ang pangako ng Diyos, no, na pinangahawakan ng bawat Kristiyano na nananatili. Sabi dito, nananatili at nagtitiis ng mga kahirapan. Kung tayo po may kahirapan dito sa mundo, kung tayo po, yung mga nakaupo dito, meron po tayong mga kahirapan, wag po natin isipin tayo na. No? Marami po tayo, maraming Kristiyano. Pero sa biyaya ng Diyos, lahat yan ang pagkatagumpayan natin, mga kapatid. Iba-iba ang ating mga hinaharap, pero isa ang ating kaaway. Walang iba, kundi si Satanas, mga kapatid. No? Kaya lagi po natin sikapin, no? Minsan, pati kasama natin sa bahay na hindi mananampalataya, no? Sila pa yung kaaway natin, kasama na natin sa bahay. Sila pa yung nag-persecute sa atin. No? Katulad ko, no, sa bahay namin, halos ako lang. Kaya ang ginawa sa akin, no? Pinapalayas ako. So yun yung nangyari. So, sabi nga sa Biblia, manatili hanggang wakas sa siyang maliligtas, no? Pero sa biyaya ng Diyos, no? Napagtatagumpayan ko, napagtatagumpayan natin, no? Iba-iba problema natin, iba-iba yung hinaharap. Sabi nga, pero may isa ang kalaban natin. Walang iba kundi Satanas, no? So napakalakas Satanas. Kung isipin natin kung bakit siya nilalang ng Diyos, kung ano nilakas na binigay ng Diyos sa kanya, hindi natin kaya. No?
Ganun talaga Satanas. Pero mas malakas ang gumawa sa kanya. Mas malakas yung gumawa sa atin. Mas malakas yung pinako sa krus. Mas malakas yung ginanggap natin na kapangyarihan. Mas malakas yung ginanggap natin nagkatawang tao. At sa biyaya, kaya natin talunin ang gawa ng kaaway mga kapatid. So yun lang po mga kapatid, no? Sa bago tayo magtapos mga kapatid, sikapin natin na sa lahat ng aspeto ng buhay, ano man yung estado natin sa buhay, hindi tayo makakaligtas sa gawa sa Satanas. Lagi nandyan. Sabi nga, nakaumang ang gawa, ang Satanas, ang Diablo, ay laging aali-aligid. No? Hindi siya titira, no? Spiritually, aali-aligid. Kaya kung meron tayong kaaway, hindi yung tao yun ang kaaway natin, kundi yung gawa ni Satanas, no? Na ipinamuha ng tao yun. Kaya nga sabi, kung meron tayong kagalit, ipagpanalangin natin. At kung tayo naman nagkasala, humingi tayo ng pagpapatawad, sabi, upang tayo'y patawarin din ng Diyos, no? At sa umagang ito, sikapin po natin na bago po tayo maghiwa-hiwalay, punta tayo sa ating mga kanya-kanyang mga bahay, panghawakan po natin mga kapatid, no? Panghawakan natin na kahit sa kabila ng mga pagsubok na ating nararamdaman, sa kabila ng mga kakulangan sa ating buhay, sa kabila ng galit, puot, no, na ating nararamdaman, no, sa biyaya po ng Diyos, lahat yan mapagtatagumpayan natin. Problema mo sa pamilya, problema mo sa trabaho, problema mo sa sakit, karamdaman, sa biyaya ng Diyos, kaya po natin mapaglabanan ang lahat ng yan, mga kapatid. Natutunan po ba tayo mga kapatid? Amen. Tayo po'y manalangin ang banal na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat sa biyaya mo. Maraming salamat sa salita mo, Panginoon. Ang salita mo, Panginoon, ang aming gagamitin upang kami, Panginoon, ay panlaban sa kaaway, Panginoon. Ang salita mo ang aming gagamitin upang kami ay maligtas, Panginoon. Ang biyaya mo, Panginoon, ang aming dadalhin sa aming mga tahanan. Ang salita mo, Panginoon, ang pangako mo, Panginoon, na kami ay magtatagumpay sa lahat ng aming problema, suliranin, sakit, at karamdaman. Sa umagang ito, kayo po ang aming sinasamba sa Espiritu at katotohanan. Sa iyo ang papuri at pasalamat sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. Dalahin ko sa lahat ng tao na ngayon. Madala nila sa kanilang bahay ang mga pinag-aralan at mga verses upang maging makabuluhan ang ating pag-aaral. Sa mga oras na ito, tayo po ay matatalo. At habang nag-aawit ang ating mga magaganda at mga choir, ay iwain po din natin. Magbibigay na natin. Amen. Sacrifice of praise unto the house of
ating Diyos na makapagyarihan. Maraming salamat po Panginoon sa mga biyaya at pagpapala na tinanggap ng ating mga kapatid. Panginoon, dalangin ko po na ayon sa iyong salita, bibigyan mo sila ng siksik, bibig at umahapon mga biyaya. Kaya Panginoon, sa mga oras na ito, kaya po Panginoon na purihin ka pasalamatan, ikaw lamang po Panginoon ang nagbibigay sa amin ng mga biyaya nito. Paspasan po ninyo ito sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. And now, at ngayon, mga kapatid, ay yun po na ating pong laging ginagawa. Yung ating pong announcement ay mga ganito. May Sunday school tayo tuwing alas 9:30 ng umaga, paglinggo. Ganun din magsisimula natin sa service alas 10. At tuwing Sabado ay mayroon na tayong yung gustong matuto ng mas malalim na pakaunawa sa salita ng Diyos. Meron tayong Bible study at saka sinasabi natin prayer meeting yun. Pero nasabay na po yun. At meron yung mga ating panalangin habang nalilimutan sa umaga hanggang gabi. Umaga at gabi, magpasalamat tayo sa Diyos. Yung mga nakakalimot, ihingin na lang natin ang tawad. Halimbawa, ang panalangin natin ay nagagawa na natin na gabi, humingi tayo ng tawad sa Kanya. Sapagkat may mga bagay na atin pong dapat aminin na kasalanan din natin dahil nakalimutan natin siya. At ngayon naman po ay sino po ang nagkaroon ng kaarawan, birthday kaarawan sa itong buwan na ito. Sino po ang nagkaroon ng birthday? Yung may isa doon. Sino pa po ang may birthday? Pwede bang magkumilang na dito? Pag-score na lang po. Pag-score ay. Para may pag-pray ka. Sige, pwede yan. Yung bago po meron, yung ngayon lang nag-attend. Sige. Wala. Pero may birthday. Sige, rin na dito may birthday. Ako na rin. Sige, ayaw yan. Pag-score po. Yan. Score na lang yan. Hindi ba tumayo po kayo? Mga kapatid, bago tayo manalangin, awitan muna natin sila para masagan. Panalangin muna. Sige. Panalangin po. O ang maraming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa araw nito. At kami po nakikipagdiwang sa mga nagkaroon ng kaarawan sa buwan ng Enero. Kaya po namin Panginoon, nahilingin sa iyo na patuloy po ninyo silang bigyan ng lahat ng mga biyaya at pagpapala. Dahil sa Panginoon at dagdagan palalo ninyo ang kanilang karunungan upang ang lahat ng bagay ay magkanilang maunawaan. Nais ko rin po Panginoon na hilingin sa iyo na sana Panginoon umaba ang kanilang buhay dito sa daigdig upang mapagpala naman ang iba. Ganun din Panginoon. Hindi na dalangin ko po na palutin po ninyo sila lagi ng banal na dugo ng Panginoon sa Kristo katulad ng iyo pong pagbalot ng mga dugo ng panahon ni Moses upang malayo sa anumang uri na sakuna, sakit at karamdaman. Pinapasalamat ko po kanilang mga magulang na sila po ay nabuhay sa daigdig nito upang sila mabuhay pagpilingkod sa iyo. Panginoon, maraming salamat po sa mga may kaarawan nito. Paspasan po ninyo sila at kami narito sa punang ng kanilang mga magulang sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen and Amen. Hallelujah! Happy birthday.
birthday. Yung may birthday ko. At iyong pagpapalit. Tayo pong lahat ng mga tayo pong lahat ay magdiwang at pagpasalamat sa Diyos. It's glory to our God. Tayo pong lahat ay tumayo. Bigyan natin ng mga ng Diyos. Kapag napakahalaga yan, having a little things means a lot. Sa pamamagitan ng lamang ng pagpuri, pagpasalamat, pag-glorify sa Kanya, ay siya ay hindi tayo iiwan ng Kanyang banal na Espiritu. Amin na po natin. Glorify your name, O Lord. Panginoong Diyos, sa banal at kanina. Program namin po ang iyong presensya sa aming kalagitnaan. Maraming salamat po at hindi po kami iniiwan at pinababayaan. Panginoon, andito po ang mga anak at patuloy na naglilingkod sa iyo. Hinihiling ko ng bawat isa. Na sa bawat aming mga panalangin, aming pagdadalo sa mga itong gawain, ay iyong pakinggan upang magkaroon po ng katagludan ng aming mga kailangan. Dahil po, Panginoon, nahiling sa iyo. Sino man po sa mga kapatid kong ito ang mayroong sakit, karamdaman, mga problema, ay dinudulog ko po sa iyo upang magkaroon ng kagalingan at mga bagay na kasagutan ng aming po sa aming po mga lalaki. Lord, tumayan po ninyo. Dahil ko po Panginoon, hilingin sa iyo ng bagay para sa ikabubuti ng mga anak natin. Pagkatilihin mo po sila sa kanilang mga pananampalataya upang kami lahat ay magkasama sa iyong mga kaliwalhatian. Maraming salamat po at naramdaman namin ang iyong mga kasagutan sa aming kalagitnaan sa oras na ito. Paspasan po niyo kami lahat, kasama ng aming mga kamag-anak, mga kapatid, mga kapatira at mga kaibigan. Paspasan po niyo sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen! Amen! Hallelujah! Lord! Thank you.